Welcome to Locos Norte! magnificent, grabe yung church ng Malacanang of the North. Yun, ganyan lang naman siya. Hindi naman siya sa laki ng wheels! Ayan na! Hello vlog, good morning. Welcome to another vlog, and right now it's December 27 and we are still here in Vigan City. We're gonna continue our North Loop. This is the third vlog, the third leg of our North Loop. But before we proceed to Lawag and to Pagudpud, magkakain muna tayo ng breakfast dito. Andito tayo sa Plaza Burgos, sa likod ng Plaza Burgos. Ayan, yun yung Plaza Burgos. Ayan. So nandito tayo sa likuran. So itong ano na to, itong may bubong na yan, mga ano yan, mga parang food court, mga kainan yan. So diyan kami kumain din ng empanada kagabi. So kapag umaga, nagiging eatery siya, maraming mga ulam. So pasukin muna natin before we eat. Ayan, no, yung may mga lamesa dyan. Ayan, so pipili kayo, kuha kayo ng lamesa nyo, tapos bibili kayo ng ulam sa loob. Marami nagtitinda ng ulam sa loob. So pasok tayo sa loob, tingnan natin kung ano yung mga bibili natin. May mga almusal dito, ganyan. So, ayan. Meron silang law. Yung mga ulam, pang lunch na tayo ito eh. Tapos dinakdakan, sisig. And syempre meron silang magnet. Ayan, may magnet sila. Ito, 120 yung magnet, no? 120. Yung dinakdakan nila, 75 daw. Tapos 20 yung rice. Dito kami bumili sa Foodmarks Eatery. Dito naman kung gusto nyo ng mga almusal, beef tapa. Ito the same din. Kasi ito yung unang-unang nagbukas. Di ba lumabas na kasi yung kanilang umaga. So ito yung unang-unang nagbukas. So almost the same din sa kabila yung mga food nila. Tapos may bagnet din sila. Tingnan nyo yung bagnet nila. Ay, kaso dito mas malalaki yung kanilang longganisa. Ayun, bagnet. Oh, sarap. Meron pa dito, pero mas kaunti yung tinda nila. Para nag-open pa lang. Ayan, mas kaunti yung mga tinda nila dito. Kaya mas marami yung tao dun sa kabila. Ito nag-open pa lang. Ito may mga ulam din sila. Hello, good morning. Good morning. So ayun, ng mga... Ayun, yung mga tinda dito. So maraming kumakain dito. Yung price niya, feeling ko enough naman na siya. Parang unang-una kang tingin ko parang mahal. Kasi yung magnet nila, isang platito, parang siguro sa 100 grams yun. 125. Wala pang rice yun ah. So parang nasa 1,000 per kilo rin lumalabas. Ano? But anyway, parang feeling ko mahal. Pero dahil nga nasa Vigan tayo, tourist area to, kaya siguro medyo tourist price. Pero then again, affordable na siya, hindi na siya mahal. Unlike pag nag-McDo kayo, nag-restaurant kayo, mas mahal pa. Kasi kinain namin ni Lana, yung in-order namin, nasa 225 lang yung aming order. Dalawa na kami dun may ano na yun, may libre ng sabaw. Saan pa sila? Ito sila. Ayan, ito yung order nila. Saan ka bumili kape? Doon sa dulo. Matatagal mo? Painit pa. Ano pa yun pa? Magkano yung kape? 30. 30. Ano yung 3-in-1? Kopi ko. May Ah, mga kopi ko. iba-iba. May Nescafe ko. Okay. Bumili na ako. Sige. Kasano na tayo guys sa Bantay Church. Labas na to ng Vigan. Ibang city na siya actually. So, famous tong Bantay Church because of the Bantay Bell Tower. Ito ay hindi na to masyadong hindi na siya pinupuntahan dahil nasira na siya yata nung lindol. Ito pakita ko sa inyo. So ayan siya, zoom natin. Ayan, yan ang Bantay Church. So famous to kasi dyan daw ginawa ni FPJ yung mga movie niya before. So ayan, so dati nung 2020, 2010 nakapunta ako dito sa Vigan na akyat pa namin yung tower na yan. But right now, dahil nga sa lindol, medyo naging unstable na yung building niya. So, hindi na pwedeng umakyat dyan. So, quick stop tayo dito sa arc ng Locos Norte. So, yung signage. So,
Mga ano na lang yata, mga 40 minutes na lang going to Paway. So, istapan muna namin tong Ilocos Norte Arc para makapag-picture lang at makapag-video din. Yung Ilocos Norte Arc. Meron doon ginagawa kanina, kala namin yun. Pero ito mas classic mas maganda siya. Yun kasi mas malaki, pero ito mas maganda kasi mas medyo vintage yung vintage yung itsura niya. Ayan Zoom ko ng kaunti para makita niyo. Oh, 'di ba? Ayan, ang ganda. Tayo guys ng empanada. Ito kay nanay. Nay, mainit nay. Bago ba to? Ay, hindi na mainit. 70. Sige ako. Pabili ako. Gusto mo, mami? Cafe latte or cappuccino? Okay na to, nay. Meron na mamaya. Hindi ako na to. So ito bin tayong empanada, 70 no? 70 pesos. Kasi cappuccino sir. Sir, mas maganda siya. Now here in Paway Church or also known as St. Augustine Cathedral or Church. Dito tayo. Yan, sa likod natin siya. Ang ganda! Yan, di ba? So, this is one of the most important cultural asset here in the Philippines and it's also listed as UNESCO World Heritage Site in 1993. So, napakaganda niya. Mamaya, ngayon ko lang siya nakitang open. Siguro pang 4, pang 5 beses ko na itong na-visit. Ngayon ko lang siya nakitang open. So, mamaya papasok tayo. So, this church was built in, I think, 1690s and then was completed in 1710s. And it is one of the most important cultural property here in the Philippines and one of the most beautiful din, di ba? Ang layo, ang ganda niyo pag malayo, So we're now going to enter the church. Grabe ngayon ko lang nakita na ganito kadami yung tao dito sa Paway Church ngayon. Siguro dahil tanghali, pa lang it's 12:48, mag-1 pa lang. So pasok na tayo. Dito yung maganda rin kumuha ng shot dito sa area na to. Yeah, tignan nyo, grabe no, napaka-magnificent, grabe yung church na to. Every punta talaga namin ng Ilocos Norte, hindi pwedeng hindi namin itong pupuntahan, kahit ilang beses na ako nakapunta dito. Unless work trip yun pero pagka ganitong vacation, dapat talaga puntahan tong Paway Church. So, pasok tayo dun sa loob. And antay ko lang sila mag-video tayo dito. Para sa ginagawa namin video. And dahil ngayon ko lang siya nakitang bukas, papasok tayo ngayon. Dahil hindi ko pa siya nakitang bukas ever. Ngayon lang, thank you Lord. At bukas siya makikita natin yung loob niya, kung ano itsura. At kung maganda ba rin ba tulad ng nasa labas niya. Ayan, so pasok tayo. So alam ko na guys, kaya ang daming tao ngayon. Alam ko na maraming tao. Kasi may nakita kaming cruise kanina, nadaanan natin while pupunta dito. So sila yan. Kasi iba-iba din silang lahi. May mga Caucasian, may mga Pinoy, may mga Korean. So pasok tayo. Ano yun mo? Sige, videohan lang natin yung loob. Kasi ito. Paway Church, founded by Agustinian. At tama nga ako, 1707. Tagal na no? Almost na siya, 400 years. Almost. So, pasok tayo sa loob. Ngayon ko lang napasok to. Oh, ang laki. Ang laki din niya. Wow. No entry beyond this point. Bawal na pumasok doon. Pasok tayo. Saan sila? Ayan. So, ganyan siya kalaki guys. So, zoom natin ng kaunti doon para makita niyo yung altar. Yung altar niya So, bawal doon na pumasok daw doon Not sure why. Siguro dahil pinapreserve na nila yung area na yon. So, ayan na. So, hayaan natin magdasal na yung mga tao. Let's just appreciate the church dito. Hello! We're now here in Malacanang of the North. And
Merong palang entrance dito. So, 70 pesos for adult. And then, yung 12 years old and below, walang bayad. And senior citizen, I think 50 pesos. Tapos, pag Ilocos Norte resident ka, yung may ID, 10 pesos na lang yung entrance mo. So, hindi na tayo pupunta sa may garden, diretso na tayo dito sa sa mismong museum nila para makita na natin yung mga artifact dito. So, itong Malacanang of the North was built as a gift to President Ferdinand Marcos Sr. For his 60th birthday during, I think, 1977. So, tapos, nung nawala na sila sa power, itong Malacanang of the North, binigay na sa Ilocos government. So, this serves as their resident here in the North. Pag nandito sila, kasi 'di ba sila ay taga Ilocos Norte talaga. So, ito yung bahay nila. And I think dito yung very famous na, hindi ko lang alam dito yung very famous na pumunta yung mga supporter nila when they were ousted sa power. So, ayan, So, ito yung Malacanang of the North. Yun, ganyan lang naman siya. Hindi naman siya kasi laki ng Malacanang, but parang mansion lang talaga siya. So, tara, pasok na tayo. So, ito na ang entrance. I think ito na rin wala namang masyadong nabago dito nung during the when this was turned over to the Philippine government or the local government. Bibigay pala yung ticket dito. Ito po, for adults. Yun na yun. Thank you. So, ito na siya. So, wala pinicturean nyo na. So, syempre, andito si Imelda Marcos. Ang kanyang portrait. Ayan, ang former First Lady. And dito, the former President Ferdinand Marcos. And ito silang dalawa. So may mga rooms lang dito. So dito muna tayo sa kabilang room. So siguro parang receiving area nila or whatever, or siguro pwedeng dining area na rin. Napakadaming tao ngayon, guys. Tapos meron siya ditong way out. And outside, overlooking ang Paway Lake. And I think parang kung Paway Lake, hindi siya natural I think parang i-research ko, para siyang man-made lake yan. So yung mga kasama ko. So, ayan. And dito naman ang seal ng Ilocos Norte government. Because nga, this is managed by Ilocos Norte government. Sa kabilang side naman is yung museum. Pasok na tayo. Hindi ko alam kung dito yung pasukan. Ito may mga room pa dito. Room ba ito ni Bongbong? Kasi may si Bongbong Marcos. May picture siya. Baka room to ni Bongbong. Kasi meron siyang portrait ni Bongbong? Meron siyang portrait. So baka dyan, parang maliit yung kama niya, Kaninong kanto to? Kay BBM? Baka kay BBM. Ayan siya, Tingnan ko nga si Arnie naman ito. Bahay ni Aimee o bahay ni Irene? Pag kay Ivy to, madami siyang picture. Ay, pwede pumasok. Please, Hi, Wizzy. Alright, So, what's this is the... parang lang. Strong Men of Asia. Grabe yung pagkupugay kay, kay Marcos dito, So, ito yung kanyang receiving area. Office, parang office niya. Ayan, ito naman yung kanilang mga na-meet na presidente rin. Suharto of Indonesia. Emperor Hirohito ng Japan. Kita nyo ba? Si Mao Zedong. Chinese Communist leader. Richard Nixon of the United States.
Leonid Brezhnev, Soviet Union. Ito naman mga international dignitaries. Si Indira Gandhi of India. Ayan, yan lang naman ang mga nandito. Tapos here, ito yung parang receiving area na nila. Parang, ayan, papapicture silang family. Ayan, mga presidential balls. Ito namang area na to guys ay dedicated sa mga napagawa ni President Marcos before. So ito ang the famous San Juanico Bridge. Ayan. And then this one naman is the Zamboanga Airport. And then this one, I'm not sure what this is, pero hindi ko alam kung ano to. Bataan. This is in Bataan, Mount Samat in Bataan. Yan. Pinagawa rin yan pala yan. And this one is the Patapat Viaduct. Puntahan natin yan the next 2 days. Yan. Ito lang yung mga ilan sa mga napagawa daw nila. So, ito pa yung ibang pinagawa nila using the taxpayers' money. Nutrition Center of the Philippines, Muslim Center, not sure kung saan to. Batasang Pambansa o yung ating Congress right now. Philippine Heart Center, Lungsod Silangan Housing Project, Manila International Airport Terminal 1, Bliss Project, I think sa Project 8, Quezon Memorial Circle, I'm not sure. Bagong Lipunan Condominium, hindi ko alam kung saan yan. San Juanico Bridge, pakita natin kanina. Candaba Viaduct sa sa Pampanga. Patubig. Tubig. Philippine Trade Center. Hindi ko alam kung saan yung Philippine Trade Center na yan. O kung buhay pa ba yan. So, This is the longest bridge in the yes, this one, no? This is the bridge. South Loop. Ito na rin, South Loop. South Loop. San Juanico Bridge. Ay, maganda yan. South Loop. Next year. Okay naman tayo sa taas. So, I'm sure baka nandito ang master's bedroom. So guys, wala na akong mic. Hindi ko alam kung narinig nyo pa ako dahil nalubat na yung mic natin. So ito, yun yung room to na nakalagay, please do not sit down. Ang ganda ng view. So wala nakalagay kung kaninong kwarto to dati. Sana may nilagay na ganun, ano? Para we know kung kaninong kwarto to. So ito naman, another museum. Punta natin yung museum dito. Parang ano lang, exhibit area. Ito na, exhibit area. Baka mga damit ni Imelda. Yan o, malamang sa kanya yan, no? So, tara, labas na tayo dito. And then, let's check other places. Ang ganda dito, ang laki oh. Ang ano niya, ang lawak. Siguro, would you imagine yung mga parties dito dati, no time nila? Ang laki ng area oh. When they host, local government officials, dignitaries, or from other provinces, di ba? Ang lawak eh. Ito, another room. I'm not sure if this is the... Ito na ba ang master's bedroom? Malamang ito na nga. Baka his and her yan, oh. Oh, nice. Ito na yung lawak. Ito na yung baba, oh. Ayan na, oh. Humihiga-higa pa dun, oh. Let's go.
So, may nakita ako dito magandang area. Dito sa may kita yung lake. Ang daming tao ngayon guys. Dahil siguro Sabado. Kaya ang daming tao. And here is the view of the Paway Lake. Mas maganda yung view dito kaysa sa baba. Kasi sa baba nakaharangan ng parang tent. Baka may event dito. Pero ayan oh. Maski dito sa labas ang laki pa rin oh. Laki na area. So eto na siya. Ito na yung Paway Lake. What a view, diba? Ang ganda. Astig. Ito kayang architect ang gumawa nitong Malacanang of the North. Ay, ito palang Malacanang of the North is a typical bahay na bato. So, based from what I read. So, bahay na bato siya. And like what I've said, it's a gift to President Marcos during his 60th birthday in 1977. And tumira sila dito when they are still in power. So, that's roughly ano lang. After 5 years niya umaupo as president, nagbinigay sa kanya to. So, mga 15 years nila lang ginamit siguro tong bahay na to as their residence here in Ilocos Norte. Nandito tayo ngayon sa lighthouse dito sa Burgos. Hindi ko na binlag yung taas masyado kasi compact yung area at maraming tao. So this lighthouse was built in the late 19th century so by the Spaniards para daw ma-illuminate yung buong Philippines and mag-guide yung mga vessel na dumadaan sa West Philippine Sea. So up to now, I think gumagana pa yan. Kaya siguro hindi pwedeng akitin yung mismong lighthouse. Pero entrance na 50 pesos for adult and for kids, mga 12 years old and below, ano siya, free siya. So very quick lang kami dito dahil wait lang naman yung lighthouse pero pinuntahan namin this is a important cultural landmark here in the Philippines and kaya national treasure din siya kaya pinuntahan namin. Ayan siya sa likod ko. At saka hindi pa ako nakakapunta dito kaya nagpunta kami. So ngayon punta tayo sa Carpurawan Rock Formation. Ayan, tapos pala pag-aakit kayo dito, yung parking ng sasakyan doon lang sa baba. And then, dahil walang parking dito sa taas, so may option kayo to walk or to ride a tricycle. So, to preserve your energy, mag-tricycle na lang kayo kasi 10 piso lang naman ang isang tao. Tapos mababa, 10 piso lang din, kaya mag-tricycle na lang kayo para ilaw ka kuya. Marami naman tricycle dun sa baba. Hello! We are now here in Bangi Windmills! Hindi na tayo guys nagka-Purpurawan dahil alangan nila yung oras, hapon na. So dumiretso na tayo dito sa windmill. So hindi na nga sana kami pupunta dito, bukas na lang sana. Kaso lang, sayang yung sunset. Mukhang sa kabilang side naman yung sunset pala. But anyway, we're still here at napakalakas ng hangin. So ito na mga windmills! Ayan na, kung kita nyo guys ang mga windmills. So
ang Ilocos Norte is very famous for the windmills. So this is a very sustainable way of tourism kasi these windmills, as we all know, generates electricity for the town. I'm not sure if buong Ilocos Norte or ano lang, itong Bangi lang or yung kasama yung Pagudpud area. Pero napakaganda niya, sobrang dami na niya. When we went here 2010, hindi ganyang kadami yung mga windmill. Hindi pa yung sombrero ko. Hindi ganyang kadami yung mga windmill, but ngayon sobrang dami na niya. At ang ganda niyang tignan, para siya mga laruan na Lego na maliliit na nilagay mo dito sa beach at sa mga bundok, tapos umiikot-ikot sila. Para sila yung mga hélice nila, para mga hélice na helicopter. So sobrang ganda and perfect lang dahil nga sunset ngayon, nandito kami ngayong sunset. And sakto lang yung init. Walang sunset dito sa side na to ng beach na to, pero ang ganda ng kulay ng langit, ang ganda ng kulay, ang ganda ng reflection niya sa mga clouds. So sobrang ganda. So let's appreciate the windmills before we go to our hotel in Pagudpud. Good morning, guys! We're still here in Ilocos Norte, and right now we are now here in Blue Lagoon, so here in Pagudpud. So hindi ko na vlog yung kagabi after nung ano ba yung last vlog natin, after nung windmill kasi madilim na rin, and medyo madilim yung papunta dito, wala mga street lights coming here inside the Blue Lagoon. But we're now here, so nag-breakfast lang kami kayo ng umaga. We cook kasi itong hotel namin, ito nasa likod namin, oh, kita ba? Yan yung hotel namin, Blue Lagoon Inn and Restaurant. So yan yung aming hotel, and pwede magluto, although hindi lang ganun kaganda yung kitchen nila, but still it's workable. You can cook your meal, and then you can also cook rice there. In our case, nagdala kami ng rice cooker and ng kettle para we can have coffee anytime and cook rice anytime as well. So today we don't have an itinerary. We're just gonna chill here in the beach. We will just swim all day and then eat lunch, swim, and then dinner. So wala kaming gagawin ngayon masyado. Ano lang kami, chill lang kami ngayon dito. Pahinga lang kami dahil maghapon bumiyahe kahapon, di ba? Kaya dito lang tayo. Sa likod ko pala, kung nakikita nyo, wait lang, tanggalin ko yung focus ng mukha ko. Ay, kung nakikita nyo pala, sa likod ng hotel namin, actually, it's not a hotel, inn lang. May mga windmill na rin, oh, ayan, oh. Ayan, oh, may mga, ay, ito sila na, hi, love. Hi! Ayan, ganito yung setup namin ngayon. Meron kaming dalang beach chair. Ayan sila, yung sila Angel. And then, meron kaming beach mat. Then, we have some chips. Kasi malapit lang naman yung hotel. Yung inn namin sa likod lang naman. And then, the others are already dipping in the water. So, chill muna tayo dito. And, mamaya lalakad tayo doon. Tatry ko maglakad doon sa, mga kabilang side ng beach. Saka dito sa other side here, in this area. So, yung hotel pala namin ay nasa, I think, kasi 2 nights kami mag-stay dito sa inn na to. Parang lumalabas na sa 8,000 to 9,000 pesos yung room namin. Yung room na kinuha namin ay good for 8. So, 6 adults and 2 kids. So, nasa 9,000, almost 9,000 na yung binayaran namin for 2 nights. And, okay naman. Pero hindi ko, mamaya kung papakita ko sa inyo yung loob. Pero it's not the, how would I say it? Basta, matutulugan lang, ganun. Hindi ko na siya i-describe. Pwede na siyang tulugan. Okay na siya. But, I guess, ang binayaran namin yung, yung proximity niya sa dagat. Kasi, as in, 1 minute, nasa dagat ka na. 30 seconds nga lang ibang nasa labas kayo. Kasi tatawid ka lang talaga. Kasi yung setup nila dito, ito yung beach. Tapos ayan yung hotel. Tapos meron lang maliit na road. Parang barangay road nga lang yan. Tapos pagtawid mo, dagat na siya. Kaya, yun yung binayaran mo. Sobrang lapit niya, tapat lang siya. Tapos, pinupuntahan din siya ng mga tao na naka-check-in sa area na to for their dinner, lunch, kasi may restaurant nga siya. And I think siya na yung pinakamaayos na restaurant dito kasi lahat nagpupunta dito to eat. Kaya kami wala kami pwesto sa restaurant area nila eh. Ano lang kami, doon lang kami sa room kumakain.
Anyway guys, sorry yun pala, yung beach pala walang bayad. Yan, dami ko nakakalimutan. Yung beach walang bayad. Public beach siya. Ito yung Blue Lagoon. So, itong Blue Lagoon, sikat to dati. Noong mga 2010, natatandaan ko, nag-tricycle tour kami dito sa Ilocos Norte. Or dito sa Pagudpud. Parang inaalok nila to, I mean, sinasama nila to sa itinerary, itong Blue Lagoon. I'm not sure why, because of Hana Hotel. I'm not sure what Hana Hotel is. Pakita ko sa inyo yung Hana Hotel. Ito siya, oh. Ayan siya, oh. Yung malalaking structure na yan. Yan yung Hana Hotel. Ayan. Pero hindi na siya nag-work ngayon. Mamaya research natin kung bakit siya sumikat dati. And then, over here, para meron ditong zipline, no? Kita nyo ba? Ayan, merong zipline. Katabi lang ng inn namin. Ito yung inn namin. Lagyan natin konti. Tapos dito, may zipline. Ayan o, may zipline. So, sikat yan dati. I'm not sure kung bakit nagsara na bankrupt siguro. Ayun, nakita nyo ba yung mga windmill dito sa area na to? Ito guys, yung isang ito yung parang pinaka main resort ng Hana Beach Resort. Pakita ko sa inyo. Ayan, oh. So, ito pala yung kanilang zipline. Kasi ito yung Hana. Maganda yan sa loob. Sobrang laki niya, no? Tapos yung kaya pinakita ko mga building sa inyo sa other side. I think part pa yun ng property nila. So, ayun. Hindi ko nga alam kung yung buong Blue Lagoon part ng Hana Beach Resort, eh. Kasi, ang layo ng property, eh. Pero anyway, ito palang Hana Beach Resort ay, tinayo siya ng parang Colonel Nolasco. Para siyang sundalo siya. And then, pinatayo niya tong Hana Beach Resort. And then, noong 2019, nagsara na siya dahil sa dispute daw ng mga kamag-anak, ng mga mag-anak. And nag-away-away sa pera, tapos napabayaan na yung resort and nagsara na siya. And I think itong resort na to is nagpakilala yata sa Pagudpud bilang tourist destination. Kasi bukang bibig siya ng mga friend namin from Ilocos, ganyan, na ito nga, sikat nga to kasi nga may zipline siya. And then, sikat nga siya. And then, ito daw, sobrang picturesque nitong Blue Lagoon. Ayan, yung Blue Lagoon. Tapos sila lang yun nandito. Yung sabi ko nga sa inyo, napuntahan namin yan dito way back 2010 eh. And sikat nga siya that time. And I think sila lang yung resort na nandito that time pa. Wala pa yung mga yan, oh, yung mga tinuluyan namin, mga ganyan. So, ayan. So, yun ang maikling kwento. Marites na chismis dito sa Hana Beach Resort. So, mag-focus na tayo dito sa sa Blue Lagoon. So, gusto ko lakarin yung parang end-to-end ng beach. Kaya ating kakayanan natin lakarin. And then, papakita ko sa inyo yung mga magagandang spot. Yung buhangin dito sa Blue Lagoon, para siyang hindi siya white eh. Yan, similar siya sa Bulinaw. White, hindi siya white na white, pero may pagka-white din naman. Tapos may nahuluan ng mga brown. Similar nga sa buti ka lang, hindi malinaw eh. Yan similar siya sa Bulinaw, sand. Ayan. Diba? Kaya, parang tolerable na rin mag-swim. Maganda mag-swim. Kasi nga sa Lengay nga, nakapag-swimming tayo eh. Black yung sand dun eh. Gray pala. Grabe, ang ganda dito. True to its name, na Blue Lagoon talaga siya. Blue talaga siya. Yan lalong-lalo pag natatamaan siya ng araw. So today is December 27. How much more kapag sorry, 28 na pala, December 28. How much more pagka summer, di ba? Sobrang ganda dito. Sobrang ganda ng alon ng tubig. So, eto na yung Hana Beach Resort. Parang closed lang siya though. Ayan tingnan nyo. Meron siyang part to ng Hana Beach Resort and Convention Center, something, whatever. Meron lang siyang harang. Pero pwede namang akitin kung gugustuhin ko. Tapos may mga may mga action figure. Yan, si Iron Man. Sa Star Wars, kita nyo ba? May mga dinosaur. Andito si Superman. Ayun si Superman. Marami, ito iba nagbagsakan na. Meron pang Kung Fu Panda. Kita nyo ba? Kung Fu Panda.
At marami pa dun. I think Ninja Turtle nandun na. So, ilang building yan, no? 1, 2, 3, 4. Tapos meron pa mga villa dun. May mga villa. Hindi pa kasama dyan yung sa convention center nila. But anyway, so ayan ang i-focus natin itong beach na to ng Hana Beach Resort. Ang ganda, selfie nga ako ng ganito. Wait lang. Ang ganda guys. Buti na lang 2 nights kami dito. Kasi technically, baka hapon, gabi na kami umuwi. Wala na kami na abutang dagat. And yan, pakita ko yung dagat. And ngayon, we have a whole day to just stay here and appreciate the sea. Kasi bukas, maaga rin kami aalis. Dahil pupunta na kami ng Tugigaraw tomorrow. Kaya ina-appreciate na namin ngayon at sinusulit na namin yung dagat ngayong araw na ito. So balik na tayo dun sa kanila, mag-chill-chill na tayo doon sa area natin, sa may Blue Lagoon Inn and Restaurant. Ay, may banana boat oh. Nakita niyo ba? May banana boat. Ayan, ito. Banana boat. And dito, nakikita yung dalawang dalawang parang burol na yan na nasa dagat. Yan yung Dos Hermanos. So, napuntahan na rin namin yan way back 2010 kasi nga, naalala ko na. So, pinakita sa amin ng tricycle, tour guide is this one, yung Blue Lagoon. Tapos dumiretso kami doon sa may Dos Hermanos. Ayan. Hindi naman kami umakyat dyan. From afar lang, tinignan lang namin, nagka-picture lang kami. Hindi ko na makaginap yung picture ko noon eh. Pero anyway, so balik na tayo doon sa kung nasan sila Lana. Siguro mag-snacks lang tayo and sana may soft drinks, no? Sige la. Tara, let's go back there and let's just swim. Bababa ko na tong camera and then swimming na tayo. Ay, hello pa. Hello. So, nandito na tayo guys sa loob ng Northern Flavor. So, umorder lang tayo ng 3 meal. Ay, 3 ulam, sinigang, pakbet, and sisig, tapos rice. Kasi, medyo mahal yung food dito sa area na to. Kaya muna in-order namin. So, kasi para siyang mga tourist area kasi siya. Actually, naghanap kami ng parang karinderya pero wala. Pero okay na rin naman kasi so far naman masasarap naman yung nakakainan namin dito sa Ilocos Norte. Lahat naman nakakainan namin. Okay naman siya. Pero yun nga lang. You have to prepare for the food. But anyway, so mamaya, after na pahinga lang tayo, tapos labas ulit tayo later to enjoy the beach. Sana hindi nga umulan kasi parang medyo cloudy dito. Sana hindi umulan. And then, kami puntahan din kaming cave. Depende sa mood kasi parang inaantok yung iba. Yung iba naman gusto pang lumabas. So, let's enjoy the food. So, after lunch guys, so let's buy scramble. Dito may scramble. Also, scramble dito sa Ilocos. Ewan ko, dahil siguro mainit dito. Pero ngayon hindi mainit eh. Makulimlim eh. Malamig nga actually dahil nga nasa dagat tayo. So, ito ang ice scramble. Magkano scramble? 30 pesos. 30 pesos. Meron Grabe din naman. 50. Ay, grabe naman yan. Grabe, no? Gatas na lang sana binili mo. Sabi nga ni Kuya. 30. Thank you, Kuya. Kuya, ba't uso ice scramble dito sa Ilocos Norte? Oo, kasi mainit. Siya rin. Parang dati din, puro ice scramble lang namin. Di ba dati, kain nila yan? Ay, oo. Yan, 30. Kahit si Red din? Eh, dito muna, Kuya. Bibili ka rin? Hindi ko pa natikman yan. Ako nga lang. Ng Ay, isa din. O, dalawa. Dalawa.